Ako po ay nagpapasalamat na isa po ako sa napasama sa revival meeting na ito. Pero mas excited po ako sa Friday night. Kasi ang mapapakinggan ko po ay si Preacher Fog. Kasi, bagamat ako po ay nasa Mindanao, pero makikinig po kasi idol ko po yan eh. I'm so happy to see him, from where he came from. We cannot change his past, but he is changing the way he ends his life. And that's what I'm excited about. And every time I see him, I always see the grace. Bakit? Doon din ako galing eh. Okay? Kaya I'm so thankful. So ngayon po ay ating pong pag-uusapan. Maraming salamat po, BP Benny Abante, sa mga kapulungan ng MBBE, mga preachers, at saka sa pamilya po ng Abante family. Maraming salamat. We will talk about finding God's best on the other side of obedience. Alam ko po, alam nyo na yung mga talatang binasa. Buti nga po, pinalitan ko kasi dapat dapat. Psalm 119 ang babasahin kong talata. Kanya lang nakita ko, isang chapter. Kanya sabi ko, Luke chapter 5. You see? Kanya naisip ko yun, sabi ko, hindi, isang chapter to eh. Well, anyway, Luke chapter 5 verses 1 to verse number 10. You see? Ang sabi po ng Panginoon, and it came to pass as the people pressed upon him to hear the word of God, he stood by the lake of Gennesaret, and he saw two ships standing by the lake, but the fishermen went gone out of them and were washing their nets. And he entered one of the ships, which was Simon's, and prayed him that he would thrust out a little from the land. And he sat down and taught the people out of the ship. Now when he had left speaking, he said unto Simon, launch out into the deep and let down your nets for a draught. And Simon answering said unto him, Master, we have toiled all the night, and have taken nothing. Nevertheless, at thy word I will let down the net. And when they had this done, they enclosed a great multitude of fishes, and their net brake. And they beckoned unto their partners which were in the other ship, that they should come and help them. And they came and filled both the ships, so that they began to sink. And when Simon Peter saw it, he fell down at Jesus' knees, saying, Depart from me, for I am a sinful man, O Lord. For he was astonished, and all that were with him, at the draught of the fishes which they had taken. And so was James and John, the sons of Zebedee, which were partners with Simon. And Jesus said unto Simon, Fear not, from henceforth thou shalt catch men. Father, thank you for the legacy and the testimony of MBBE from the time it was started, 1975, and from the time I met him through my pastor. I've seen how you have blessed this ministry, and I'm so thankful that I am one of the eyewitnesses of the marvelous grace that you have given to this wonderful ecclesia. From the time on up to now, we have seen your grace abounding. And thank you for allowing me and Pastor Emerson to be at the least sa revival conference na ito. May you bless this ecclesia, may you bless his leadership, may you bless Tate as in his health, in his function as a congressman, and may defeat all the forces that are working against him, because he's working for you and he's glorifying your name. In Christ's name we pray, and all God people say, please be seated. Thank you very much. Maraming salamat po. We know the story. We have read these verses so many times, and perhaps marami na po ang nag-preach tungkol dito. Pero titignan po natin to sa ibang aspeto, okay? And I would like you to see about the security that God has given us, okay? And where do you put your security on? Saan mo nilalagay ang security mo? Here's a person who toiled all night. He loves his family. He loves God. He's a devoted Jew. He's following the commandments. But you can see here, nagtatrabaho siya, may tropa siya, may barkada siya, may kasama siya. But he caught nothing. He loves the Lord. He loves his family. Okay? So ang tanong, saan natin lalagay ang ating security? Bakit tayo matapang? Nakita ko po si BP, si Tate. Yung tapang po niya, hindi dahil abante siya. Hindi dahil sa siya ay congressman. No. Hindi dahil sa siya ay pinagkakatiwalaan ng gobyerno. Hindi po. Nakita ko po yung tapang niya, mula po sa pagsunod niya sa salita ng Diyos. Inilagay niya yung tapang niya dun sa hindi pwedeng mawala. You see? Putting your trust in your bank account, in your job, in your investment, is a recipe for heartache. In fact, last May 12, nung nagkaroon ng eleksyon,
we're all here, nandito tayo, nagpipray tayo, kasi ito na naman yung third term ni BP. Okay? Napakailap ng third term sa kanya. Tama, Judge? Ang hirap eh. Laging pag third term, kasama ko si Pastor Butch noon, si Pastor Emerson, pati si na Pastor On, nandun kami sa isang elementary school na nagbabantay. You see? Ang init kasi doon, so tanggal kami ng t-shirt, nakasando lang kami. You see? Then sabi ng mga tao doon, may mga guns si Congressman Abante. Sinong guns? Yung pala kami. Nakipag-agawan pa kami ng mga balota. Okay? So nakita namin kung paano siya ay ibinoto, minahat. Sabi ko, just try to imagine, he's good, pero bakit laging pag-turn term, parang natatalo? You see? Wala namang mali. Nakita naman natin to. Okay? Nasubaybayan natin. You see? Perhaps the Lord is teaching us, hey, it's still me. It's still His work. In fact, last May 12, we were looking for Him. Ando doon si Pastor Emerson, Pastor Butch, at saka si Pastor Arnold sa baba. Sabi ko, nasa si tatay. Hinanap namin, nakita ko siya rito, nakaupo. At pagkatapos, lumuhod kami rito at nagpatira pa siya. At narinig namin, sabi niya, the Lord is teaching me one thing. When I heard that, I said, Lord, it is the most wonderful statement I ever heard. Wala siyang sinisi, wala siyang tinalakan, wala siyang sinabi pambira, 1,000 votes lang. 130 barangay sa ang kahawak natin, tapos 40%. We never heard that. What we heard is this. The Lord is teaching me one thing. You know what is that? Putting our security not on anything but on God. We have to put our trust, we have to put our security in something that cannot be taken away from us, and that is God. Just try to imagine yung nangyaring lindol, yung bagyo, tama? Nakita natin, Cebu, okay? Binaha ang maraming bahagi. Sabi ko nga, pag sa Maynila binabaha, makikita mo sa kalye, nagtambak ang basura, pero sa Cebu, pagka binaha, kotse ang nakakalat. Sabi ko, parang nakakaingit naman yata sila. You see? Pero iniisip ko rin, pagkatapos noon, ilan dyan ang fully paid? Ilan dyan ang hulugan? Ilan dyan yung mga bahay nila na lubog sa baha at iniisip nila, paano namin babayaran ito? So the Lord is teaching us tonight, on a revival night, don't put your trust and security on something and someone that can be taken away. Kasi makakaroon tayo ng sama ng loob. If you want God's blessing on your life, we need to depend on God's wealth, not on our own. Mas maganda po yung yaman ng Diyos. Hindi pwedeng nakawin. Tama? Mas maganda po yung yaman ng Diyos. Hindi pwedeng mabudol. Hindi pwedeng mapalitan ng pirma. Your job is not your security. My job is not your job is a channel. But God is our source. Siya po lahat yan. You see? At gusto kong maintindihan nyo, if you understand this, we have so much less stress in life. You see? Kanya nga po nung makapakinig po ako ng gospel, 1983, because my good friend, Pastor Butch, told me one time, pag nakita mo na akong naka-long sleeve, nagtuturok na ako. We grew up. Magkakainuman kami. Si Ate Ellen, kainuman ko yan. Kanya I always say, nasan ang kainuman mo? Nasan yung katropa mo? Okay? Then sabi ko sa kanya, Kuya Butch, Manong, Kato, bakit naka-long sleeve ka na? Nagtuturo ka na? Hindi. Ako'y Bible student na. Ay, anong Bible student? Kasi doon ako sa Harrison Plaza, binabantayan ko kapatid ko, nag-skating, tapos may lumapit, nagbigay ng gospel tract, at pagkatapos, niyaya ako kinabukasan, umaten ng church, pagkatapos, tinanggap ko si Kristo, tapos, umaten ako ng camp, pagkatapos, nagsuko ng boy, hindi ka pwedeng magbago. Walang pwedeng magbago sa atin. Mga salbahe tayo eh. You see? Pero nakita ko, nagbago siya. Kanya naging madali para sa akin natanggapin si Kristo dahil kung binago to ng Diyos, sino ako? You see? Kanya nung marinig ko ito, kahit nung naguhugos lang ako ng jeep, 5 piso isang jeep.
ay ginalingan ko na. Sabi ko, Lord, ito lang ang pwede ko ipagmalaki. Ito lang ang kaya ko. Maghugas ng jeep, gagalingan ko sa 5 pisong yan. Pagka kinapa mo yung tapalodo at mayroong buhangin, hindi ka pa babayaran ni Asopo. Kasi kailangan maayos. Nakapakinig na ako ng gospel. Kinakailangan galingan ko. Pero security ko, hindi sa paghugas ng jeep. Kundi sa pagsunod ko sa Diyos. Sabi ko, tulungan niyo po ako. Pagpalain niyo po ako. You see, yung pagtatrabaho ko ng paghuhugas ng jeep is a channel, but God is the source of my life. Kanya iniisip ko noon, Lord, paano ako magkaasawa kung naghuhugas lang ako ng jeep? Paano ko bubuhayin ang aking mga anak kung magkakaanak kami? Gusto ko yung 5. Jap, jep, jip, jup, jup. Pag lalaki, pag babae naman, kap, kip, kip, kop, kop. Sabi ko, paano mabubuhay So, nakita ko, it is not the job. It is not what we can do. It is God. You see? There are many channels that God can use. There are many things. And it is only God. Kanya nung nag-aaral na ako sa TUP Taguig, nagustuhan ko. 2nd year college pa lang. Dahil ginawa ko nga, kami natuto, nagtanong ako kay Pastor Jojo, kina Pastor Choy Rojas noon. Sabi ko, paano ba yung mga Bible study sa campus? Dahil sabi ko kay Pastor Fardo, Pastor, ako na missionary mo din eh. Dahil doon sa school namin, nung kami hindi paligtas, lahat ay nakapila sa akin dahil ako'y nagtitinda ng alak. O dito kayo bibili ha, walang papasok, tayo magbubulakbol. Ang pumasok, gugulpihin. Di gano'n ang linyahan namin. In fact, nung nagkaroon kami ng ROTC, sa TUP, Maine, binabato namin yung 3rd year, 4th year. Pagkatapos, paglabas namin sa may panulukan ng San Marcelino at saka ng TAF, sinapak ni Jose Rizal Angeles, yung katabi ko, si Artemio Evangelista, sabi, ba't sinapak mo yan? Nambabato kayo loko pala Barkada ko to siya napagbintangan niya ako talaga nambabato. Ginagawa pa ho yung LRT. Hinabol ko yun at inabot ko yung tao sa loob ng jeep at ginulpi ko. Sabi ko, huwag kayong papasok ha. So ganun kami nakilala. Sabi ko, walang papasok, magbubulakbol tayo, manonood tayo. Okay? Naligtas na ako. Sabi ko, wala nang a-absent. Wala nang magiinuman. Sinamahan niyo ako sa kaguhan, sorry for the word ha, sinamahan niyo ako sa kawalangian, samahan niyo ako sa katotohanan. Alam niyo po, 10 sa kaklase ko nagpapastor ngayon. Hindi po ako Bible student. Hindi po ako full-time. No. Kasi narinig ko na po yung linyahan I am a child of God who happens to be a Baptist. As a student. Okay? Yung pagiging anak ko ng Diyos. Inuna ko yun. Kanya alam niyo nangyari sa pagsunod ko sa Kanya. 2nd year college pa lamang po ako'y kinuha na ng Napocor para magtrabaho. Then I learned to honor God. On my 3rd year, going to my graduation class, kinuha ko ng Sprague Philippines. Sabi ko, Lord, alam kong akin na to. Pero Lord, napakinggan ko sa preaching ni Pastor Fardo at preaching ni Pastor Benny. Pag ino-honor ka, Lord, papansin lang ako sa'yo. Alam kong akin na to, pero pwede po ba? Kasi lagi na lang akong sauli. Dahil ba Sauko yung apelido ko? Pwede namang Auko. Pwede po ba, Lord, sa last na pag-i-interview, sa last, pwede nga ako naman tawagin mo, lambingin ko lang. I promise you, Lord, that was 1984, ha? Wala pa pong first fruits. Hindi pa tinaturo yun. Ni pastor ko sa amin. Pero si pastor, sinisimulan niya ng pagtuturo din Lord, promise yung 1 month salary ko, ibibigay ko sa iyo. Promise yan, Lord. Nasubukan mo ko sa 50 centimos Sabi ko kay Ellen, kung gusto mo maging syota kita, ha? Huwag mong pakikialaman ng offering ka. Bakit? I'm giving 30%. 83, 84 yun, ha? 10% tithes, 10% love, 10% mission. Kasi ang security ko wala sa trabaho. Nasa Panginoon. Sabi ko, Lord, I'll start where I am. I'm gonna use what I have. Yun lang nga meron ako So habang ako'y pumapasok sa school, 1st year, wala akong pambili ng soft drinks. Wala pa namang mineral water.
Purified water back then. Lalo walang funeral water. Ito po yung pinagsamang mineral at saka purified. So habang kami kumakain, nakataas ang kaliwang kamay. Para hindi mahirinan. Subukan mo, kumain mamaya. Walang tubig. Taas mo yung kaliwang kamay mo, bubukas yung ribcage mo, hindi ka mahihirinan. Hindi ko kasi pwedeng galawin yung 150 na araw-araw tinatanggal ko. Dahil offering ko yon. Hindi ko pwedeng galawin dahil 3 piso yan sa loob ng isang linggo, 3 pisong tithe, 3 pisong mission offering, 3 pisong world mission. Bakit? Sabi ni Pastor one time, ipag-drive mo nga ako, saan tayo pupunta? Sa Sual, Pangasinan. Abay siya. Sige po, ang gamit namin ni si Maron. Back then, si Pastor Benny pa lang ang may bagong kotse. Toyota Corolla DX. Okay? Siya pa lang. Kasi nung makisama yung sit namin, pag may magandang kotse ang pastor na Pilipino, driver ng Amerikano, hindi pala dito totoo yun. Kayo yung una nagbigay sa kanya eh. Sumunod, Maxima na. Sumunod ng Maxima, 260E. Napansin lang namin, pag nagkakaroon ng plaka, napapalitan. Sabi ko, alam nyo, nalilito na po yung mga karnapper sa inyo. Pag nagkaroon na ng plaka, napapalitan na. So nakita ko yun, damit namin sa pastor. Pagdating namin sa Suwal, sabi ni Pastor Fajardo, Brother Cabal, andito kami ha, gagawin namin itong mga, Pastor, buti ho, dumating kayo. Bakit? 2 linggo na ho kaming di nakain ng kanin. Bakit ho? Sabi ko, bakit? Wala, mission to eh. Ano ho yung mission? Yung nagsisimula ng gawain. Sabi ko, Pastor, ba't ganon? Mission nga, hindi kagaya sa atin yan. Pastor, ano kinakain ninyo? Nyog, buko. Di biniro ko lang. Pastor, alam mo, maganda yan. Pag kinain mo yung bunga ng buko, ay ang pupo mo bukayo. Pag ininom mo naman ang sabaw ng buko, ang wiwi mo, gata. Pero ako'y nagpapatawa lang, pero ako'y bagabag. Ang tanong ko noon, ako'y estudyante, naguhugas ng jeep, okay? Ano pwede kong gawin? As a student. Sabi ni Pastor, di magbigay ka ng mission offering mo. Di nilakihan ko na. Nag-30% na ako. Saan ako nagsimula? Sa 50 centimos. If I cannot be faithful on 50 centavos, I cannot be faithful on many things. Alam niyo po mga kapatid, God is not limited with our ability. God is not limited with our capacity. Our job is a channel. If you think it is your job that keeps you financially secure, you will always be insecure all the time kasi baka mawalan ka ng trabaho. Okay? In fact, I was telling our church people, sabi ko, sigurado ka ba na 5 years from now, hindi ka papalitan ng AI? Right? Kailangan yung kinuha mong kurso, hindi ka papalitan ng AI. Ikaw yung kukunin lang. We've got to understand that God is the source of our supply. Not the boat, not the job, not the contract, not anybody. Jobs may come and go. Bank accounts may rise and fall. Economies will go up and down. Stock market will go down and will become a bear or bullish. It doesn't matter. You can always trust God with your wealth. Ang kailangan lang natin, obedience to God's plan. At yun po ang kasaysayan ninyo. Natuto ko yung maging obedient sa Diyos. Hindi dahil takot kayo kay Pastor Abante, kundi naintindihan nyo yung turo at aral. So finding God's best in your other side of obedience, ano makikita natin? Number 1, when you're in the Lord's, the best response is obedience. Laging obedience. Bakit po? What is your first prayer na sinagot ng Diyos? What is the first answered prayer na meron ka? Okay? Naalala nyo? When you come to the Lord and say, Lord, I'm a sinner. I deserve to go to hell. I cannot save myself, but I trust you. God commended His love toward us in that while we were yet sinners. Imagine, hindi pa tayo ligtas. Masamang tao tayo. Ang dami nating lihim na tinatago na pag nalaman ng ating mga malsuboy, baka itakwil tayo. And yet, God loves us. Tama? He
loves us and He gave Jesus to us. Ano sabi ng Romans 8:32? He spared not His own Son, but delivered Him up for us all. How shall He not, for Him, freely give us all things? Kung nung tayo'y waldas, walwal, buraot, salbahe, nagmumura, namumuhay sa mali, minahal tayo, tinubos. Kumpara mo yung buhay mo ngayon, mas matino na tayo ngayon. Mas obedient na tayo. Tama? Bakit tayo? Sabi nung isa, sumakses step by the step. Kasi naging obedient tayo. Natuto tayo. Life is fragile. It is uncertain. We can plan all we want, but we cannot control tomorrow. Marami pong natulog kagabi na hindi na nagising kaninang umaga. Our best plans will fail in a moment, but God never fails. Kinakailangan ma-realize natin mga kapatid, that life, your life, my life is like a vapor that can change instantly. Our plans are temporary, but God's purpose. Sa anumang crisis na dadaanan natin, there is a bigger plan and there's a bigger person. We don't need to trust anything but the great I am. Yun Diyos pa rin eh. Tama? Diyos pa rin. If we chase God, the way we chase people, the way we chase yung pinanood mo sa Korean novela, the way we chase yung mga hinahanga natin, mga vloggers, kung hinahanga tayo dyan. Nothing can bring us closer to what we want than God. The safest place is always God's hand. In a world that is volatile and fragile, napakaraming solusyon sa mga problema. But when you're in God, the best solution is God. Dito po sa talata binasa natin, chapter 5 ng Luke, meron po dalawang problema. Okay? Dalawa. Pero isa lang ang solusyon. Hindi ba tayo pag marami problema, maraming solusyon? Laging isa lang, ang Diyos. Ano po sabi ng verse number 1? At dumating ang panahon that the people pressed upon Him to hear the word of the Lord. He stood by the lake of Gennesaret. Alam mo kung ito problema natin? Wala na tayong imbitahan. Kasi mismong tao, Lord, turuan mo kami ng Bible. Tara, i-disciple mo kami. Tama? Napakagandang problema ni Re. Imagine mga tao na nangungulit as they pressed upon Him, Lord, teach us your word. Mag-Bible study tayo. Saan ka nakakita ng ganyan? Tama? Ngayon, pag lumabas kami, Bible ka, tatakbuhan ka. Okay? Naku, yun yung mga Bible Baptist. Bibit-bitin tayo niyan. Okay? Pero ito, magandang problema to. Sila ang nangungulit. Turuan mo kami. Okay? Kanya lang ito yung pangalawang problema. Verse number 2. At nakita ni Kristo yung dalawang ship standing by the lake, and the fishermen were gone out of them, and they were washing the nets. Here's another problem. Nakita ni Kristo yung mga tao nangungulit, turuan mo kami ng Word of God. Nakita ng Panginoon yung masisipag na mga tatay, masisipag na mga asawa, masisipag na mga fishermen. Nagtrabaho. They told all that hindi sila tumatanggap ng ayuda. Walang inaasahang tupad. No, they were decent people working. But the problem is this. They were washing the net. What does it mean? There is an activity, pero walang huli. One time, I was in Palawan, ginising ko nung pinaka-host namin, sabi niya, Pastor, tinatawag ko ng member ko. Bakit? May papakita daw sa iyo. Ano ba yung papakita? Pagkaaga-aga. Hindi may papakita. Yung pala nakakakuha ng tuna na 40 kilos. Ang laki! Ano yan? Ibibigay ko po sa inyo. Salamat, pero kako 40 kilos, excess baggage na kami. Tig 20 kilos lang ang allowed sa amin. Kainin na lang natin. Pastor, sumuk lang. Ano yun? Buhatin mo nga. Gigil ako sa iyo, ha? Binuhat ko. Pastor, kaya mo? Ibabalibag ko sa ito. Isa pang salita mo. Isipin mo kung nakahuli ka ng ganong kalaking isda. Tama? At nung gabing yun, hinahatak mo. Tama?
yung lambat mapupunit. Tama? Kung may huli sila, hindi sasabihin, they were washing the net. They were mending the nets. Masipag, mahal ang family. Okay? May takot sa Diyos. Sumusunod sa lituntunin. Pero walang huli. Why? God is teaching us, I am the source. Okay? Siya pa rin. Siya yung great I am. Okay? At anong ginawa ng Panginoon? Gustong solbin ng Panginoon, yung una na yung tao makikinig ng Word of God. Pero pwede niyang gawin yun eh. Kahit wala si na Peter. Pero sabi niya, gusto kong turuan to si Peter that when they obey, kahit pa, they will be blessed. Madaling sumunod pag na-promote. Madaling sumunod pag may kontrata. Madaling sumunod pag may koleksyon. Madaling sumunod pagka ikaw ay na-promote. Tama? At kayo pa rin. You see? Alam mo pinakamasakit? Yung iniwan ka nung partner mo, kaya mo yun eh. Ang hindi mo kaya, yung mga damit mo, hindi na kasya sa'yo. Yun ang pinakamasakit, di ba? Iniwan na ako, tapos yung damit ko, hindi pa kasya. Ay siya. But you know what the Lord said? I would like to solve these two problems. In fact, there was yung isang tao na naggagaot ng kanyang bangka sa gitna. Yung sa kabilang pangpang, sabi niya, anong ginagawa mo? Yung sa kabila naman, magkano yan? Kasi nagtitil siya si Kamas eh. Tapos may butas yung kanyang bangka, tinatanggalan niya. Sabi niya, anong ginagawa mo? Sinagot nung isang mama sa isang salita lang, sa isang linya lang. Lilimasin ko. You got it? Anong ginagawa mo? Lilimasin ko. Magkano yung singkamas? Limasin ko. Kung pwede sa isang nagmamalakaya, pwede rin sa Diyos. Ano ginawa niya? Verse 3. At siya'y pumasok sa isa sa mga barko na pag-aari ni Simon. Okay? Sabi ng Luke 5:3. At sinabi niya, iusog mo nga yan. Alam kong walang laman yan. Alam ko yung net mo, hinuhugasan mo. Alam kong may pangako ka sa asawa mo. Alam kong kapoy na. Okay? Pagod ka na. Pero I want you to trust me. I want you to push it a little nearer to me. And he sat down and taught people out of the ship. And I would like to say this. Alam niyo po yung bawat offerings na binibigay niyo? Yung nasa envelope niyo, tama? Minsan pumunta si Pastor Abante kay Pastor Butch. Nag-preach siya. Sabi niya, Brother Butch, patingin ang offering envelope niyo. Tinignan ni Pastor. Sabi niya, anemic to, anemic. Ang dami nang nakasulat sa envelope ni Pastor Butch. Anemic pa. Nung tinignan namin yung inyong envelope dito, anemic nga. Ang dami di ba? Meron pang maliliit na mga siping ganon. Now listen, everything that we give to the Lord, whether it's mission offering, it is Romans 10:1, whatever it is, you know what God is doing? He is using that to teach people of what you gave. Tama? Ibinigay ni Peter yung empty boat, yung empty net. Pagod siya. Meron siyang karapatang magalit at magtampo. Ano ko ba naman, Lord? Wala na nga akong huli. Pangit na pagod na kami. Tapos gagamitin mo pa tong kasar ka, Lord? You're getting to my nerve, huh? He could have said that. But you know what he said? I'll let you use the boat. My question is to you tonight is this. Will you still allow God to use your business? To use your boat? Kahit wala kang huli? Kahit pagod ka na? Kahit wala kang benta? Will you still honor God? You see? Many of us have needs in our lives that we want to be met. And many of us are trying to figure out what's wrong with me. Siguro kung ito ginawa ko, siguro kung ginawa ko, siguro ito ginasabi ko, siguro kung bumarkada ako dito, siguro. Pero di natin nakikita, we're trying to manipulate God. The source of the miracle is not what we think we should do. The source of the miracle is this. We still trust God.
kahit na? Will you still trust God kahit pa? Will you still obey Him? You see? Make Jesus the manager of your life. Ano sabi ng Proverbs 19:21? There are many devices in a man's heart. Nevertheless, the counsel of the Lord, it shall stand. That shall stand. Marami tayong plano. Tama? We need to learn to let it go to God and make Him the manager of our life. Lord, ito yung bangka ko, walang huli, wala, pero I'm gonna let you use that so that people will hear the gospel. And I would like to say, every time we give up our offering, just look where you came from. Tama? Pag tinitignan natin kung paano si BP nagsimula noong 1975 up to now, ilan na na-save, ilan na na-baptize, ilan na nadagdag sa eklesia, ilan ang congregation ang meron kayo. You know why? Because you used your boat. You allow Him to use it at the time that you don't even understand. Ngayon, parang madali na sumunod kasi naranasan nyo na tama? Let's go back to 1975. Let's go back to 1980. Let's go back to 1985. Are you with me? Nung nagsisimula kayo, but you learn to follow God. You learn to obey Him. You learn how to give Him your boat even if it is empty. Look where you are right now. Ang tanong ko, ngayon ko pa titigil? Ang dami mo ng karanasan. Ang dami mo ng kwento ng katapatan ng Diyos. Tama? Ngayon ka pa magtatampo. Psalm 33:11, the counsel of the Lord standeth forever, the thoughts of His heart to all generation. Yung payo, huwag mo pakinggan yung payo ng puso mo, sunungaling yan. Mas maganda yung payo ng Diyos. The problem is we usually want to be the manager of our own lives. So we argue with God, Lord, hindi naman dapat gano'n. Sana ako pinili, sana ako nauna, sana. Kaya sabi nga ni Peter, we told all night, we caught nothing. Pero pinagamit ko sa iyo, Lord, ha? Kanya mapapansin mo sa panahon natin yan, marami pong mga faceless channels or pages. Dahil wala na silang matakbuhan. Wala na silang masabihan ng mga problema nila. Okay? Nasa era tayo na kung saan AI na lang ang kumukuha ng comfort ng tao. Dahil parang wala na silang maasahang tulong kahit kanino. Okay? Nakakalungkot, pati si Lord, nakakalimutan na natin. Always remember this. God is bigger than any problem. Am I right? They told all night, they caught nothing, but Jesus said, hey, I'm gonna use your boat. Kahit na. I'm gonna use your boat. Kahit pa. They learned to see God. Remember this, you cannot step into the new chapter of life na nakahawa ka pa rin sa nakaraan. Papagamit ko, palpak nga ako kagabi. Pagod na nga kami, pawis na kami. Ang araw, paano ko uwi? Nangako ko sa biyanan ko, mag-uwi ako ng empanadang galing sa San Fernando. Magbibigay ako sana ng mga mais na hindi pa yata nabibigay. How can you walk into the new chapter of life tapos nakahawa ka sa failure na meron ka? Listen, don't let the old you to stop the new you that will rise up again through your obedience to God. Don't let the old you get in the way of the new you na binabago ng Diyos. Matuto tayong lumafate at kumafate ng mahigfate sa Diyos. Amen? Lalapit ka na rin lang ba? Wala pang faith. Kamote naman. Right? Maaaring hindi natin maiintindihan. Maraming sitwasyon hindi mo unuwan. I am working, naghugas, nagtrabaho ko, we caught nothing. Nothing. Isipin mo yung frustration na meron siya. Kanya nga dapat every morning when you wake up, you have to make a decision. Who's going to be in charge of my life? Who's going to be in control? You or God? Who's going to call the shots? You or God?
Bakit nung gabi, before they left, payapa sila, maganda tirik ng buwan, maganda to, aani tayo, marami tayong mahuhuli. Kinabukasan kamote, walang nahuli. Frustration. Perhaps the Lord is teaching Peter and his company, hey, trust me. Number 2, when you're in the Lord, the best response is obedience. Number 2, where you're in the Lord, He rewards our obedience. Kung titignan mo yung buhay mo ngayon at bibilangin mo yung nangyari sa'yo, makikita mo lahat ng meron ka, reward ng obedience mo sa Diyos. You see? Laging kinukwento ni BP, si Preacher Verley. You see? Nando doon. Laging kinukwento ni BP, si Jay, si Preacher Wilson Tan. Tama? Oh. Si Judge. He always mention you. Si Marjo. Di ba? Alam mo, faithful ka eh. Yan, binigyan ka ng asawa. Kasi tapat ka, faithful ka, soul winner ka, nagpapatuloy ka. Kanya yung asawa mo, hindi siya prayerful, hindi siya faithful. Kanya, binigay ka. No. No, kidding aside, they were all faithful. And I so thankful for God. Okay? Listen. Sabi ng verse 1 up to verse number 4. And it came to pass that the people pressed upon him to hear the word of God. He stood by the lake of Gennesaret and saw 2 ships standing by the lake, but the fishermen were gone out of them and were washing their nets. Verse 3. And he entered one of the ships, which was Simon's, and prayed in him that he would thrust a little from the land. And he sat down and taught the people out of the ship. Verse number 4. Now when he have left speaking, pagkatapos na may mabless, pagkatapos na may nagsuko na, pagkatapos na may nagpahayag ng kanyang pananampalataya, you know what Jesus said? Simon, I want you to launch out to the deep and let down your nets for a draught. Peter could say, Lord, galing na ako sa deep. Alam ko yan. Diyan na kami galing eh. Huwag mo na kaming paasahin. Sakit na dito. Sakit na eh. Peter's boat was the seed of his obedience. Binigay niya ng walang dahilan. Lugi. Tama? Wala nang laman. Pagod na siya. Kapoy na. Wala na eh. He gave it first to Jesus. And Jesus used it to preach the gospel. Then Jesus told him back and said, I would like to reward your obedience. I want you to launch out into the deep. Pwedeng sabihin ni Peter, Lord, ano ka ba? 1:30 ka ba? Tirik ang araw. Kung nung madilim ang gabi, wala kaming huli, tirik ang araw. Pagtatawan na kami ng mga Lord, ayun me. It's all against the odds. It's not according to what is written sa pangingisda. Tama? You know what Jesus said? I intend to multiply your giving by filling this empty boat with a catch of fish. Why? Because you allowed me to use your boat. Pinagamit mo ng walang dahilan. In-honor mo ko. Because you allowed me, launch out to the deep. Kahit tirik ang araw, kahit pagtawanan ka pa, believe me, you will catch a fish. You know what God can do? Only He can do that. Tama? Lagpas sa utak natin, hindi kaya ng utak natin yan. Nako, hindi kaya. Now listen. Peter is a commercial fisherman. He grew up in that place. Alam niya yung deep, alam niya yung pangingisda, alam niya lahat. He fished for a living. Yun ang kanyang business. Kanya nga malaki yung bangka niya. Kanya nung nandoon kami ni Ellen one time sa Israel, sumakay kami sa bangka, sabi ko, Lord, dito ba? Ito ba yun? Ito yung Sea of Galilee. Dito ba yun, Lord? Ito ba yan? Sabi ko, pambihira, Lord. Sarap ah. He understood the language of Jesus about the deep.
Alam niya na nandun yung malalaking mga isda. Pero alam din niya, si Peter, alam ni Peter na si Jesus, anak ng karpintero. Nag-viral yun eh. Ano sabi ng Mark 6:3? Hindi ba ito yung karpintero? Okay? Anak ni Mary, na anak na kapatid ni James, ni Jose, ni Judas, at saka ni Simon. Hindi ba yung mga kapatid niya, tropa natin? Alam nila doon sa lugar na yun, si Peter karpintero. Tama? Samantalang si Pedro ay mangingisda from birth. Are you following me? Why would Peter listen to Jesus na ipagamit yung boat pagkatapos papaasahin ka pa na ikaw ay mamamalakaya sa gitna ng tirik ng araw? Faith is obeying God even when it doesn't make any sense. Di ba? Nung nagsisimula kayo rito noong 1975, nung sinisimula ni Pastor Benny ituro yung first fruits, yung cheerful giving, tama? What? Kung yun yung tithe nahihirapan ako, first fruits pa? At least equivalent to 1 month of your salary, tama? Kanya nung tinuro to ni Pastor Fajardo sa amin, ang unang-unang first fruits ko is 300 pesos. Yun lang ang kaya ko eh. This year, the member said, yung aming finance secretary, sabi niya, Pastor, ito po yung resibo mo, ha? Kinakabahan ako. E naalala ko yung commitment ko is 150,000. Sabi niya, Pastor, may kulang pa po kayo. 14,000. Kinabahan ako. Sabi ko, Lord, kaya ko man tapusin to by the end of December? Yung 14,000 out of 1.5 million? 1.1 million? How can you explain na nagsimula ako sa 300 40 years ago that now I learned to give 1.150 million. I am not rich. I just learned from your tate. I've just learned from Pastor Fajardo what is generosity. What it is to put God first. It doesn't make any sense. If you want to have something you don't have, let us learn to do something we have never done. Can you read this with me? Hindi ako dapat umasa. Come on, say it. Read it. Read it. Come on, read. Hindi ako dapat umasa na magandang bukas, maginhawang bukas, masaganang bukas, kung ang ginagawa ko ngayon kagaya kahapon. Ano ginagawa natin kahapon? Magduda. Anong ginagawa natin kahapon? Lumaban sa kalooban. Anong ginagawa natin? Pag nasaktan, hindi na tayo magpapatuloy. Pag natisod, tama? Eh di walang magandang bukas. Walang masaganang bukas. Ang tanong ko naman, ba't masagana buhay mo ngayon? Kasi in the past, natuto kang sumunod sa Diyos. Natuto kang yakapin yung turo at aral ni Pastor Benny. You see, nung kayo'y nagsisimula pa lang, nandito pa lang yung inyong auditorium noon. Tama? Oh, kahoy pa lang ang inyong sahig. Nakita namin yun. Doon ang panikan sa taas. Kami naman, puro garahe. Nakailang 30 lipat kami sa simbahan. Eh yun yung mga panahong wala pang cellphone, walang text, ang telepono. Hello, party line? 30 lipat. Magsisimba kami, nakalagay, wala na sila, lumipat na. Eh hanapin pa namin kung saan kami pupunta. You see, during those times, we don't even know kung totoo kasi galing kami sa Katoliko. I grew up, tsaka si Pastor Butch, galing kami sa Malate Catholic School, true to our faith. Tapos na-save. You see? Doon kami lumaki, doon kami schoolmate. Oh. Tapos pupunta ka sa simbahang garahe. Tapos mahaba pa yung preaching, mahaba pa yung invitasyon. Kesa samantalang sa kinalakihan namin peace be with you, peace be with you. Tapos na! Tapos may puto bongbong pa sa labas. You see? Tapos pag nakita mo pa yung crush mo, bibingka. Libre kita, bibingka. You see? Eh dito, bawal pa yung ligawan. Ayun me. Pero ba't tayo nagstay? The Word of God. Obedience. Faith.
If you go back from where you came from, you will see God rewards your obedience. Ngayon ka pa ba naman magkakaroon ng pangamba? Ilang pagsubok na ba ang inyong naranasan? Iba't ibang kulay, iba't ibang hugis. Diba? Ngunit di ka ba nagtataka ba't hanggang ngayon nandito ka pa? You see? Basta tayo'y sama-sama. Si Kristo ang magbubuklod. Habang tuon ay nasa langit, hindi tayo mabibigo. Am I right? Kasi you learn to obey God. Ano sabi ng verse number 3? At siya'y pumasok sa isa sa mga bangka na sa pag-ari ni Simon at sabi niya, ilapit mo yan, ilapit mo. And he taught people out of the ship. At sabi ng verse number 4, at pagkatapos niya mangaral, pagkatapos na may masay, may nag-forward, may nagbago ng buhay. Sabi niya, launch out to the deep. At sabi ng verse number 5, Lord, time out ha. We have told all night. Sa sarili ng bibig, pagod na ako. We have taken nothing. Pero dahil yung salita mo, ipinangaral. Ang salita mo, ginamit para maraming makapakinig. When He left speaking, are you with me? I will let down the net. Sabi ng Diyos, let down the nets. Di ba? Inilagay, let down the net. Kanya na punit. Minsan susunod na rin lang naman tayo, nilimitahan pa natin. Tama? Sabi niyo, cast down the nets. Plurals. Binalik kay isang net lang. Bakit? Para hindi tayo mapahiya. Baka may nanonood. Baka may nagla-live dyan. Guys, ito, tinan mo ito mga to. Guys, Sometimes we feel stuck. Sometimes we come to the point that we cannot accomplish our dreams. God is not limited with your job, with your salary. From our family we came from, we are limited by our obedience and faith. Yan sabi niya, I will let down the net. Ano na yung mga bahagi sa buhay mo na napunit? Yan yung wala kang faith at obedience. Susunod ka na rin lang naman di ba? Susunod ka na rin naman. Ba't hindi naging mahirap sa amin na sumunod? Magbigay ng offering. Bakit? Sugarol kami. Ang tatay ko, gambling lord. Sina Ellen, sila may hawak ng alay sa bangkal. Ang nanay ko at nanay ni Pastor Butch, magkaklase sa madyungan. Hindi kami pwedeng matulog hanggat di pa tapos yung madyungan. Kami yung mga kumukuha ng pera doon sa mga tong. Ayun me. Ang katwiran namin, kung kami tumalpak, kung kami marunong sumugal noon, ngayon pa ba namang ligtas kami, hindi kami susugal? Ayun me. Nananalay tayo dito sa dugo namin ang sugal. Pero hindi na ako nagsusugal. Promise, pustahan tayo. See? Kung noon ang lakas ng loob nating tumalpak. Tama? Ngayong ligtas ka na, sabi ng Diyos, ibigay mo yung nets. Ilagay mo net. Tama? When my sons and my daughter-in-law told us that nag-serve kami, pinablock ko to. Bakit? Let's go to Japan. Bakit? Treat namin siya ni Mama, ni Ems, para makasama natin. Sabi ko sa kanila, I will not be there for the place. Makikita ko sa millennial yan. I will not be there for the food. Bakit? I don't eat. I only eat 1 meal a day. Okay? Mamaya pa ako kakain kung may kakainin. Kung wala naman, okay lang ako. Okay? I'm not here to buy things. I'm okay. Pero gusto ko lang makasama kayo ng 11 days. 11 days. Kanya tuwan-tuwa ako kay tate, kay Ma'am Pepat, sa buong Abante family na magkakasama sila. Kasama si Rich, kasama si Attorney Princess, kasama si Preacher Fog, at yung family nila. It is an amazing thing. Alam niyo bakit? Minsan lang yun tama? And I'm so thankful. Sabi ko, Lord, sila nasa US, kami nasa Japan. At ang pinaka-highlight doon, sabi nung isang member namin na Pastor, nandito sa Japan, punta ka sa amin. Saan ka ba? Yokohama. Sabi ko, cancel sa Shibuya. Makikita natin yan si Hachiko. Dumun tayo sa Yokohama. Bakit? Kasi doon pinanganak yung lola ko, si Uyido, na asawa ni Mariano Ponce.
I want to see the place where she was born. And in fact, doon siya talaga nakatira kung saan pinanganak. Yung asawa ni Mariano Ponce. Sabi ko, andito ako sa Yokohama. Di ba? Tama. Andiyan din yung si Yuido. Yung apo niya si Lola Rosario. Yung Ponce. Yun nga. So, tama. Andito ako. Sige, pus mo. Padala mo sa mga kamag-anak. Kasi doon kami galing. Sabi ko, Lord, salamat po. Pero dumating ako masaya kasi yung anak ko na naglilibre sa amin. Tama? Sabi ko, Lord, salamat po, naranasan ko. You know why? Hindi ko nagawa sa tatay ko yan eh. Namatay ang tatay ko. I was 14 years old. Hindi niya nakitang nagbago ako. Ang alam niya, pasaway ako, siraulo ako. Name it, I have it. Pero ang tanay ko, nakita niya yung pagbabago. Nakita niya kung paano si Pastor Butch ay binago, ako ay binago. Sabi niya, kung di ko pa nasasabi sa ito, Joey, you're the best thing that ever happened to my life. Sabi ko, Nay, kantahin mo na lang, Nay. You see? Yeah, thank you. Ko, Nay, no? Salamat. Nakilala mo, Panginoon. Listen. Why did Jesus ask Peter to give his boat? To be used in the gospel. You know why? That's the only way to be blessed. To give. Minsan ang mindset natin, kumuha. No. Sa Diyos, no. Maghatag ka mo. Magbigay tayo. Tama? Kita mo. Sa boxing, yung tumatanggap na suntok, talo. Yung namimigay ng suntok, panalo. Tama? Kaya there was a time na si Manny Pacquiao lumabang kay Bradley at natalo si Manny Pacquiao sa unang laban na kasi maraming suntok na pinakawalan si Bradley. Kanya kumanta kami. Sabi namin, talo na si Manny. Tinalo siya ni Bradley. Umiiyak si Jinky, hinimatay si Mami. Kidding aside, sa boxing, pag nagbigay ka ng suntok, panalo ka. Lalo na sa ministry. Tama? The only way to be blessed is to give. Do you know why so many people are poor in our midst? Sabi ni BP, 194,000 families ang displaced. Tama? You know why? You know why they're poor? Because they always ask. You know why your church is blessed? You learn to give. You see? Sinasabi ko nga kahit saan ako pumunta. In fact, I was invited to speak sa Katipunan. I was in Katipunan. I was preaching. Pastor Gisal was there. Pastor Kent was there. Sabi ko sa kanila, you know how much is the offering of Pastor Abantes Church every week? Do you know how much do they give? Bino mo doon ako, kayo binabanggit ko. You see? Hindi na ako pinabalik. No, ano lang, may mga schedule lang na hindi nagkatagpo. Okay? But I am so thankful to tell them your story. It's the same story that I said sa maraming churches. You see? Sabi ko kay Pastor Emerson noon, Tol, mayaman kayo. Sa amin, lahat nagre-rent. Sa inyo, lahat may lupa, may bahay. Ito lang, no. Subukan natin. Ganun na kay Pastor Butch. Okay? Nandun sila sa Riles ng train, sila yung church along the Riles. Na pag dumaan yung train, titigil si Pastor kasi walang maiintindihan. Talagang nandun sila. Sabi ko, Tol, meron na kayong property, meron na kayong lugar. Ito na, tuloy natin yan. Di nagsimula na kami magturo na ganyan. Namili na. Ayaw naman silang papasukin sa subdivision. Pero kamangha-mangha, naging officer siya ng subdivision. At ngayon, isa sa siya may pinakamagandang simbahan sa Bulacan, ganun din ang tinatawag na San Fernando, Pampanga. Makikita mo yung buog, sila'y nasa tabi. Sabi ko nga, kami nasa looban, ito'y nasa looban. Sila'y nasa tabi ng San Agustin, yung mismong, anong street yun doon? MacArthur Highway, tama? Tapos ang ganda pa doon, katabi na yung magandang advertisement, gin to. Kanya papalitan niya yan. Baptisto. You see? Ay tuwan-tuwa akong makita. Bakit? Because they learn to give.
You know what God is saying? Put your faith in me. Ano sabi ng verse number 5? And he said, Master, we toiled all night. We caught nothing. Why is he in need? Why is Peter in a situation that he caught nothing nagtrabaho? You know why? Limited siya. Perhaps hindi niya sinubukang yung ibang aspeto ng pagsunod sa Panginoon. His boat was empty. He was washing his net. His partners and him were discouraged. Kagaya rin natin. Hard worker? Yes. Tither? Yes. With financial need? Yes. Kanya nung matutunan ko yung magbigay. Sabi ko, Lord, salamat po. Kanya nung pinanganak si Jeff, May 7, 1989. Sabi ko, Pastor Fajardo, Pastor, pwede iba na muna ako mag-drive sa inyo. Bakit? Manganganak ko si Ellen. Ngayon po, ikaw ba magpapaanak? Hindi po. Di ikaw mag-drive. Sabi ko, Ellen, umiri ka. Do I love Ellen? Yes. Do I love? Hindi ko alam kung lalaki ba. Kasi 1989, wala pang gender reveal. Wala niyan. Bahala ka sa buhay mo. At nanganak siya sa lying-in, barangay. Yun lang ang kaya ng budget namin eh. So habang umiiri si Ellen, nagpipray ako, sabi ko, Lord, hindi ko alam kung paano tinitiis ni Ellen, pero I'm gonna raise my faith. I'm gonna give 40%. I'm not bribing you, Lord. I'm not bribing you. Pero I would like to raise my faith and my obedience to you. 10% tithes, 10% love, 20% mission. Pagkatapos ko pag-drive si Pastor, nagkainan sila, inatid ko na siya, sabi ko, tayo pwede po bang sasaglit na ako kay Ellen? Bakit nga? Nanganak na. Dali mo! Ay, pagkita ko, sabi ko, Ellen, ano anak natin? Lalaki. Woo! Di hinampas ko yung puwet ng Bible. Pak! Ito Bible mo. Di umiyak. Bakit? Di ba pagka pinapanganak ay iyak dapat? Bakit? Buhay. Ba't ngayon ayaw mo nang umiyak? Buhay ka pa naman. Ito ang pangalan niya. Jeff. Ang iksi. Hindi ma. Jeff Jose Erickson kay Pastor Fajardo. Jose sa lolo ko. Erickson Francisco sa tatay ko. Kanya Jeff. Dadang haba. Bakit? Sa Kilayan pa. O di, Jose Erickson Francisco sa Kilayan Sauco. O di ba? Tapos na exam, nasa pangalan pa lang siya. Pero I honored God. 36 years I've been giving 40%. Because I trusted God. Na-expose ako pag pinagdadrive ko si Pastor, kasama si Pastor Benny, usapan na, nakikinig lang kami, bless kami. Aba, nabuntis ulit si Ellen. By that time, nagso-soul winning kami. Buntis si Ellen, soul winning kami. Dahil dumating sa punto na sabi ni Pastor Fajardo, wag mo na ako ipagdadrive ha? Huh? Huwag ka na rin magturo sa school. No? Sabi ko, Ellen, balik na lang ako sa spring. Kailangan pa naman ako doon eh. Full-time ka, tapos babalik ka? Tuloy natin to. Gawin natin. Soul winning! Di soul winning kami. Katok ako. Sabi ko, hi, good evening po. Joey Sauco po, si Elet Villanueva, si ate ko. Kayo po si Malu, Lau. Ganun po. So, winitisan ko yung Malu. Okay? November 16, 1991. Okay? 34 years ago. Sabi ko, can I invite you tomorrow? Sige po. Wala si Pastor Fajardo. Dahil hindi naman ako pastor, sinasabi ko, mga kapatid, ito ho ang picture ni Pastor Fajardo ha, siya po pastor natin ha, hindi po ako. Bakit? Hindi ko naman church yun eh, church niya yun eh. Sabi niya, Sir, ang ganda ng preaching mo, para ako lumalakad sa apalpap. Gusto mo Bible study sa bahay? Sige, di Bible study ko. Hindi ko alam yung garahe na kung saan kami nag-Bible. Madyungan pala. Nila. Ando din yung kamadyungan lang. Pagkatapos ng Bible study, alis na ako. Madaming tao yung pala nagmamadyong sila. December 5, I baptized him. Her. Wala pa si Pastor. December 12, darating si Pastor. Galing sa Amerika. Sabi ni Malu, nung pagkabaptize ko sa kanya, sabi niya, Sir, di ba sabi mo, pag may 10 backboy, isa sa Panginoon, ang tawag doon, Sir? Tithes. 10 baka, isa sa Panginoon. Opo, bakit? 10 kasi apartment ko. Okay. Anong ibig sabihin? Saan nakatira si Pastor? May bahay ba siya? Meron siyang may bahay, wala siyang bahay. Doon na siya titira. Anong deal natin?
Bagong save to ha, bagong save. Hindi siya magbabayad ng renta, kuryente, tubig, telepono. Tinignan ko. Ay pagkalaki, 3 bedrooms, tapos sa baba may quarter, may garahe, 407E. Di pagsundo kay pastor, sabi ko, Pastor, pwede po bang iba muna ako magsundo sa inyo? Bakit? Manganganak ko si Ellen, alam mo, obobs din ako eh. Alam ko namang sagot eh, sinubo ko pa. Ikaw ba magpapaanak? Hindi ho. O di ikaw magsundo. So habang sinusundo ko si pastor sa airport, sa Naya 3, Naya na Terminal 1, hindi mapanganak si Ellen. May cellphone na noon. Nokia 3210. Sabi niya, Sir, hindi ho manganak si Ellen. Bakit? Yung anak mo, yung umbilical cord, nasa leeg. Sabi ko, Lord, anong nangyari sa anak ko? Nag-prostrate ba siya? Minambuli ba sa kanya? Hindi ba siya nagustuhan? Binato ba siya ng arrester? Hindi pa pinapanganak, nagpapakamatay na. Anong issue nito? Sabi ko, Lord, deal. Hirap na si Ellen, kilala ko siya. Pero Lord, can you please give her a chance? Hindi siya mahirapan. I'll raise my faith to 60%. 10% tithes, 20% love, 30% mission. Every time I have a problem, I raise my faith. I raise my obedience. Okay? Na later, binago ko. 60 pa rin. 10% tithes, 10% kay Pastor Fajardo, 20% local mission, 20% world mission. Dahil ang katwiran ko, ito mga misyonaryo, nakikinabang sa akin, nagbibigay ako ng mission offering ko, yung pastor ko na nagturo, naniwala, naggabay, nag-alaga sa akin, hindi ko siya mapaparamdaman. Di binago ko. So ginawa ko 60. From 91 up to now, I'm giving 60%. Bakit? Natuto ko kay BP. Natuto kay Pastor Fajardo. Are you feel me? So yun na pag-aralan. Bakit? Kasi natuto kami dito. You see? Gusto kong maintindihan ninyo. Peter was a devoted Jew. Kailangan niya sundin ang lahat ng utos. Kasi pag hindi niya ginawa yan, babatuin sila. Remember, merong mga babae, merong mga Pariseo na lumapit kay Kristo, sabi gano'n, Lord, nahuli namin to, iba asawa niya. Di ba, binaranda doon sa Boracay, sa may Dolomite Beach. Anong gagawin natin dyan? Ano sabi ni Kristo? Yung walang kasalanan, batuhin. Tama? Ba't babatuhin? They were still in the Old Testament time. The Lord came to fulfill all the law. Are you with me? So pag hindi ka naging matino, hindi mo asawa yan, babatuhin ka. Okay? Pagka ikaw ay sumagot sa mugulong, babatuhin ka. Tama? Pag di ka nagbigay ng ikapo, babatuhin ka. Ano sabi ng Matthew 23:23? Sumpain ang bawat sa inyo kay mga eskriba, mga Pariseo, hypocrite, you pay the tithe of men and anise and comments and have committed the waiter matters of the law, judgment and mercy, and you ought to have done not to leave the other undone. You see? Meaning, hindi ho sinansala ng Panginoon yung tithes. Sinabi niya, nagbabayad niya kayo eh. Tama? All good Jews tithe. Nagbibigay sila. Kanya lang. Hanggang doon lang yata si Peter. He has not learned how to obey the Lord. Tignan niyo po ha. Sa Deuteronomy 27 verse 15, tinagalog ko na lang yung talata para mas maganda. Sumpain ang sino mang gumawa ng anumang larawan upang sambahin kahit palihim. Ito'y kasuklam-suklam. At ang sabi ng kapulungan, Amen. What does it mean? Ayaw ng Diyos na meron tayong Diyos-Diyosan. Tama? Verse number 16. Sumpain ang hindi marunong gumalang sa magulang. Yung sumasagot. Tama? Yung lapastangan. Ay, may sumpayan. Verse number 17. Sumpain ang magbabago ng umuhon. Pag 300 square meters lang yan, 300 square meters lang. Pag 60 square meters, 6, hindi mo pwede iusog. Bakit? May sumpa. Verse number 18, sumpain ang sino man magliligaw sa bulag. Bulag na, niloko mo pa. Tama? Pinaglaruan mo pa. Verse number 19, sumpain na magkakait ng katarungan sa ibang bayan. Ulila, babaeng balo. Ang sabi, Amen. Ako ho, ulila na. Nya pag hindi ako pinagtanggol, may sumpa kayo, sinasabi ko sa inyo. Okay? At hindi ako dayo kasi taga-district 6 po ako, pinanganak ko sa Guadalcanal. Kanya yun, lusot tayo doon. Verse number 20, sumpain ang sino mang sumiping sa asawa ng kanyang ama. Imagine, stepmother mo, kinursunada mo pa. Now, why is he telling this? Kasi papunta po sila sa promised land at merong linyahan doon at mga pamuhay doon na hindi akma sa turo ng Diyos.
Saan niya pupunta kayo dyan? Kanya kailangan, ingatan niyo sarili niyo. Huwag niyong gagawin. Be not conformed to this world. Are you with me? Ano sabi sa verse number 21? Sumpain ang sino mang umibig sa mga doggy at sisiping. Bestiality po ito. Tama? Sa Canada, legal po ang bestiality. Tama? So, ibig sabihin, kung may crush ka sa baka, sa baboy, kalimutan mo na, may sumpa. Verse 22. Sumpain ang sino mang sumiping sa kanyang kapatid na babae, kahit yung kapatid niya ay sa ama o sa ina. Ang sabi rito, Amen. Ibig sabihin, huwag mo nang patulan yan. Sumpain ang sino mang umibig sa kanyang biyenang babae. Ano ba naman yan, biyenang babae? Kasi yung biyenan mo, nakita mo, hindi mo naging biyenan si Gloria Diaz. Hindi mo naging biyenan yung magagandang mga, ayun me? Si Gina Pareño, si Stella Suarez, Alona Alegre. Ayun ang kilala ko. Wala akong kilala ngayon. Kaya tao. Di ba, may kanta kami. Divina Valencia, Stella Suarez. Ganda na lang ako. Si Bastos tayo ko susunod. Okay? Sabi sa verse 24, sumpain na sino man papatay sa kanyang kapwa. Okay? Sumpain na sino mang magpapaupa sa pagpatay. Meaning, bawal ang EJK. Tama? Bawal. Verse number 26, sumpain na sino mang hindi papasakop at susunod sa utong-utong. Tanong ko, pagkatapos nating makita to, ang tanong, sisipin ka pa sa biyanan mo? Hindi, may sumpa. Tama? Iusok mo yung mohon? Hindi na, may sumpa. Magkakakras ka pa sa iro at saka sa ire? Hindi, may sumpa. Ba't dito hindi ka natatakot? Malakay 3:8. Nanakawan ba ng tao ang Diyos? Ninakawan niyo ako. Ano ninakaw? Hindi pera. Yung karapatan niyang pagpalain tayo. Yung karapatan niyang paunlarin tayo. Di ba? You have robbed me in tithes and offerings. Ano sabi ng verse number 9? You are cursed with a curse. Tignan mo ha, pag nag-usok ka ng mohon, lumabang ka sa magulang mo, pumatol ka sa hayop, isang curse lang. Pero pag hindi mo siya inonor, yung sumpa, naging sumpa, double barrel. Okay? Mahirap kalaban ng Diyos. Kaya sabi ng verse number 10, dalhin niyo ang inyong ikapo into my storehouse. Why? That there may be meat in my house. Isa po ang inyong eklesiya sa pinakamagandang testimony. Pag pumupunta po yung mga pastor din ay ang reklamo lang tagal nila, ang tagal ng service. Pero lahat, pagkain, pagtrato, regalo, am I right? Kahit nga yung pinagalitan ni pastor na upaw ang buhok, nabigyan pa ng 10,000, kanyo iba, nagpakalbo na rin Baka mapartsin ako ni pastor. Di ba? Nakilala ho kayo doon. Tama? Ang tanong, titigil ba kayo? Ha? You have experienced how the Lord opened the windows of heaven. You have experienced to have more than enough. Right? Ilan ang napasaya nyo nung inyong 50th anniversary? Tama? Tuwan-tuwa. Si Pastor Fajardo nung matanggap niya yung award, nasama ako. Oo. May regalo pa upo. Alam mo yung ginawa niya sa 50,000 na binigay? Pinantulo niya sa ibang pastor. Tara, ibigay mo yun doon. Sige po. Kanya natuto ako. Kanya dumadaan lang lagi. Are you following me? Pero may bahagi kayo. Bakit? Sa inyo galing Are you with me? Natuto. He was a tither. He learned to give. Kanya lang kulang. Dapat matutunan pa nating lumalim. Tama? God wants what represents your heart. Not money. Your money represents your heart. Money defines your heart. Whatever you want God to bless, put Him first. If you want God to bless your family, put Him first in your family. If you want God to bless your career, put Him first in your career. If you want God to bless your time, put Him first in your time. If you want God to bless your finances, put Him first in your finances. Whatever you want God to bless, put Him first. At yun ang nakita ko kay BP. Yun din ang nakita ko kay Ma'am Pepat. Yun din ang nakita ko kay Preacher Fog. You see? Yun ang nakita ko sa inyo. Kanya hindi mahirap ituro ang cheerful giving kasi may example. Okay? At kami sa Pasay, itong sa Marilao at maging sa mula pari hanggang Hulo, saan man kayo, halina kayo, 1,000 1 tuwa, may cheerful giving. Literally, we experienced that. 2004, when Pastor Benny gave me the Operation Go, one pastor came there and said, "Can you bring it to Mindanao?"
Sabi ko, patay tayo dito. Sa akin, sa isip ko sa Mindanao, Abu Sayyaf, Kurotong Baleleng, everything. Yung pala, isang lugar lang yun. So pumunta kami ni Pastor Butch, 2004, okay? Nanghiram kami ng kama kasi walang kama, tutulog kami. Yung church niya, garahe lang, tapos yung kanyang stage, katre, mataba pa ako. Mataba, nagiba! Ako, pambihira. There was a young boy who came forward and he prayed. Ngayon po, i-fast forward nyo, galing kami naman Pepat sometime 2022, I think that was, nung nagkaroon ng eleksyon. Nakita niyo yung church, 3,000 square meters of property, may auditorium, may covered court, mayroong bahay yung pastor na 500 square meters na 4 ang palapag, okay? At may zip line. Okay? And sometime in 2022, one of the members ni Pastor Job, na lumapit sa akin, sabi niya, Pastor, can I buy your Montero? I cannot sell it to you kasi may project car. Na-modified yan. Hindi po, bibilin ko. Bakit mo bibilin? Para saan? Ibibigay ko po sa pastor ko. That was the same 12-year-old boy that I met 2004. How can you explain from Dipolog City, Zamboanga del Norte, natuto, are you with me? Na siya na bumibili ng kotse ng pastor niya. Bakit? Cheerful giving. Nakita ni Ma'am Pepat, ni Ate Carol, may mga kain kami, nag-breakfast kami, mga nasa 14,000 yung breakfast fee, lahat. Sabi ni Ate Pepat, bayaran mo na Carol. Sabi ni Carol, Ate Carol, Mate, wala, bayad na. Sino nagbayad? Yung mga pastor. Sabi ng mga pastor, no. Bisita po namin kayo rito. Kami po magbabayad. Nakita ni Ate Pepat yung isang simbahan na malaki, yung pagadian, ang ganda, marangya, parang may conference. Bakit? Kasi parating po kayo. Naghanda. Anywhere she goes, she saw the grace of God. Kaya sabi ko sa inyo, yung kasaysayan ninyo, umalingaw-ngaw. Mula apari hanggang hulo. Natuto po ang mga churches. You see? One church that I've been in Surala, Cotabato, South Cotabato. Nagpupunta ako. Tuwan-tuwa kami, nakapagbili ng property, na ganyan. Kanyalin yung property, donation. Patayo kami ng building, maganda. Then nakita nung may-ari, nung anak, nung may-ari yung property, may building, binawi. Sabi niya, babawiin na namin yan. Hindi po, donation to, no, may clause yan. Ito. Nabawi, judge. Sabi niya, saan ang gagawin namin? Hindi gagawin na, di umalis tayo rito. Paano to? Sayang! Ba't na sayang? Kailan na sayang yung ginawa natin sa Diyos? Paano yung building? Di iwanan mo, wag mo sirain. Total, di ka naman nagbayad. Yan ang bayad mo sa kanila. Saan kayo pupunta? Di ba naturuan kayo ng cheerful giving? O di, pray tayo. Lumipat kami doon sa mas maliit na lugar. Karahi lang. Doon kami. Turo. Ngayon po, meron silang 1,500 square meters. May building na, maayos, sa Surala. And it was so good. Sabi niya, Pastor, salamat ha. No, kayo yan. Kasi natuto kayo. Naabot niyo yung ilalim. Na-encourage po sila. In fact, sa Surala po, siya rin po yung nag-akda para maipasa yung National Baptist Day sa kanilang lugar. Imagine, Mindanao, okay? Meron silang ordinansa sa lokal ng National Baptist Day. Kanya sabi ko ho sa inyo, pagpunta nyo sa langit, pag nandoon na tayong lahat, marami pong lalapit sa inyo. Taga-MBBE ka? Oo, salamat ha. Bakit? Natuto kami. You see? You just don't know how far your influence went. Because you learn to obey. You learn to become faithful to God. Na kung babalikan mo, paano ba namin nagawa to? You see? And I close with this. When you are in the Lord, you become a channel of return blessing. Number 3. Alam niyo po, nung inuna niyo ang Panginoon, nagkaroon kayo ngayon ng return blessing. Bakit? Hindi lang kayo ang pinagpapala. Marami ng churches. Sabi nga ni Pastor Emerson kagabi, pag nakakita ka ng simbahang malaki, may tulis ang bubong, aba, iglesia.
Pag nakakita ka ng simbahan na may basketbulan at ang mga member ay nakaputi at mayroong nameplate, aba, Mormon, sama. Pero pag nakakita ka ng simbahan na hindi tapos at ang CRA, maiiyak ka muna bago ka maihi, abay, Baptist. Hindi na po ngayon. Hindi na po. Okay? Anong sabi ng verse number 6? And when they had this done, they enclosed a great multitude of fishes, and their net break. Bakit net break? Limited. Dapat nets. Verse number 7. At tinawag nila yung tropa, yung barkada, yung nasa kabilang bangka. Sabi niya, halika kayo, tulungan nyo kami kasi lumulubog na kami sa blessing. Ayun me. Kung kayo lang ho ang pinagpapala, lahat kami uutang sa inyo. Tama? Pero dahil lahat ng churches pinagpapala, wala nang nangungutang, konti na lang. Pero kasi lahat tumutulong. Ayun me? Nakita ho sa inyo eh. Di ba? Oh. Kanya, hindi na ito yung testimony po ako. Wala po kaming ilaw sa church. Sana po mabigyan niyo po kami ng ilaw. Pumbilya lang. You see? You know what they did? They choose to be selfless. Dati, selfish. Nung makita lang lumulubog na sa blessing, tinawag lang yung tropa. Ayun me? Kaya sabi ko nung kay Pastor Benny, nung sabi ko, tayo, alam mo, natuto kami sa inyo. Kanya, yung blessing ko, ayaw kong ako lang. Gusto ko pati tropa. Kasi sa prayer, maliit o malaki bangka, pangit o maganda, simple o marangya, bago o luma, pag high tide lahat. Pag low tide lahat. Tama? Mas magandang lahat tayo pinagpapala. At yan po ang kasaysayan ng MBBE. Okay? Stop making excuses that everything will evolve in us. Nakita po natin yung nangyari sa Davao, sa Cebu, kung saan-saan. We would like to donate, we would like to serve, we would like to give, we would like to love. Tama? But the question is, how can we donate? How can we serve? How can we give? And how can we love? Kung di tayo binibless. Tama? Nung pumunta kami, 2009, sabi ni Pastor Benny, papunta ka daw sa Iloilo? Oh, opo. Nagtingin po ako kung ano. Kasi Typhoon Frank yun eh. Niregaloan ako ng church, ng pera. Sabi ko, church, akin na ba to? Opo. O, akin na to. Pinagpala na kayo. Tama? Hindi ko kayang ma-enjoy to na meron tayong nasalantang mga kapatiran down south. Ibibigay ko to. Pastor, sa iyo yan eh. No, let it be. E nalaman ni BP. Sabi niya, sama mo si Ellen. Alis tayo. Ako, pambira. Church, di ba? Gusto niyo mamasyal kami? O biruin mo kasama ko si congressman? Eh pag ako sasakay, aba, siguro yung Air Asia, yung pinakamura. Eh kasabay ko siya, apal. Dahil katabi ko siya, aba, business class. Kung kami matutulog ni Ellen, aba, sa kubul-kubul lang, kung saan lang. Aba, napatira pa kami sa suite, sa hotel. Aba, napaganda pa. Tapos kung kami kakain, tusok-tusok lang. Eh kasama namin sila. Ayun me? Siyempre, hindi bawal tusok-tusok dyan. Sabi ko, kita niyo, church, humakbang tayo ngayon, oh. Di namimigay kami ng pera sa mga nasalanta. Sabi ni Pastor, oh, sige, magkano pigay natin? Umabot po ng 1.5 million yun. We together. Then natutunan po kami sa dagat ng Boracay. Sabi ko kay Pastor, may ilalapit sana kami sa iyo. Kasama namin si Pastor Jojo. Sino yun? May isang pastor po kasi na inatake sa puso. Ngayon baka matulungan natin. Ba tutulungan? Sino ba yan? Si Pastor Jeter Jimena po. Yung taga Binalbagan? Inaaway ako nun eh. Di ba maganda na inaaway mo, tinulungan natin? Pira ka. Hindi maganda kasi wala pong tumutulong kasi kawawa naman. At least may kapangyarihan kayo, nasa posisyon kayo, tulungan na natin. Sige, pag napapunta mo, Jojo, pag napapunta nyo, tulungan natin. Napapunta namin. Pinatira nyo po dito yun. Pina-opera po, tama? Si Pastor Jeter Jimena, tama? Ando doon siya, pinagamot, lahat, ginawa. Di ba? Talagang tuwan
tuwa yung mga tao. Sabi niya, di ba tinitira niya si Pastor Benny? Ba't tinulungan? Christ-likeness. Diba? O ilan pa ho natulungan nyo as a church? Pastor Eddie Latore. Diba? Kanya nung kasama natin si Barnes nung nakaraan, umiiyak siya, pati si Pastor Tim De La Torre. Hindi ko alam yan, ganun pala nangyari, pala kwentuhan yan. Sabi ko, ganyan si BP. Okay? Pastor Galera, Pastor Yero, tama? Bakit? They become their partners. Halika kayo. Ngayon, sila hindi naman magagantihan si BP. So ginagawa naman ito sa iba. Pay it forward. Ayun, me? Kanya ako, nung hinatid ko siya sa kotse niya, sabi ko, BP, tawagan niyo lang kami ni Pastor Butcha, ni Pastor Emerson. Bakit? Hindi ko alam kung nahihirapan ka, kung parang awoy yung wakaw sa'yo, naka-Mercedes-Benz ka na ganyan, baka kailangan mo ng payo, kailangan mo ng kausap, kasi parang nakakaawa ka. Tapos yan, luko-luko ka talaga. Kasi, ngayon tingnan mo dati, ang sakyan ng pastor, maski paps, maski papano. Ngayon po, ibang klase. Meron tayong kasama rito, naka-Subaru WRX. 68 years old na siya. Okay? Yung kanyang church is 39 years old na. Niregaluhan pa ng church niya ng WRX na Subaru. Naka-CRL na muffler. Ibang klase yung Pastor Butch. Tapos naka-GSR na Conquest. Ay, grabe. Sana makasakay kami doon. Kaya pag naka-bounce back tayo, kagawin na Peter, naka-bounce back siya. Okay? He never repeat the same old mistake. Selfishness. He wants to be a blessing. It does not matter how long you claim to be a Christian. Dapat tignan natin, selfish pa rin ba ako? BP Abante is not. I saw it. Okay? Ilan ang nabibless pag may conference? Kanya new chapter naman. Huwag na nating ulitin pa yung mga bagay na pinagsisihan natin. Peter repented. He said, I want to help others. We cannot change our story, but we can change how we end our story. I know we have a part of your past that we wish we could rewrite. Pero kinanta natin kanina, through it all, God's been good. When character and competence come together, God increases our capacity. Bakit? Ano sabi? They enclosed a great multitude of fishes and their net break. Okay? Imagine, 0 na huli, ngayon maraming huli. Sabi ng verse 6, and their net break. Sabi ng verse 7, and they become their partners which were in the other ship. What does it mean? When their character and competence grew, capacity increases, nagkaroon ng chemistry, wala na ngayong inggitan. Am I right? Masusunog din yan, mawawala din yan. Wala nang ganun. Kasi lahat pinagpapala. Ano sabi ng verse 8? And when Simon Peter saw it, he fell down at Jesus, saying, depart from me, for I am a sinful man. Verse 9, he was astonished that all over to him at the draught of fish which they have taken. What does it mean? He became selfless. He invite people, halika kayo. Gusto ko, sama-sama tayo. You were blessed not to be selfish. You were blessed to be a blessing. We cannot give back to BB. We cannot give back to people, but we can pay it forward. We can be a blessing. And this is your story. Anywhere I go, I always mention your name, my pastor's name, our church. Kanya one time, I close with this. Sabi ni Ate Pepa at saka ni Pastor Benny, ano ba yung widows ministry na yan? Widow, patay yung asawa. Alam ko! Sabi ko, kasi po, nung buhay pa sila, yung mga bana nila, yung mga pastor, kapos na sila. So tinuloy namin ni Pastor Fajardo yung support kay Pastor Puruganan.
marami nang namamatay. Sabi niya, maganda yan Listen to this Pastor Benny and Ma'am Pepat said, gayahin natin yan. Kanya nasimulan yung widow's ministry. Sabi ni Pastor Benny, magkano binibigay mo? Nabanggit ko. Bakit po? Dodoblehin ko. Nagkamali ako. Sana pala kinakutsaba ko yung mga widow. Sabihin mo, 5,000 ang binibigay ko Para pag dinoble 10,000, kukuha ko ng... Buti lang hindi ako contractor. You see? Ngayon, ilan ang mga pastors' wives at widows na nagte-text, Pastor, salamat po natanggap ko na po yung blessing. Sabi ko, no. We just want to let you know that apart from your church, labas sa church nyo, may mga churches na nagmamahal sa inyo. And I saw it. From BP kay Ma'am Pepat, we're helping. You know why? Obedience. Faith. Huwag na nating ihinto ito. Ipasa na natin sa mga bata. Am I right? Tuwan ako pag nakikita ko si Preacher Cesar, Pastor Rachel, at saka yung anak niya. Tama? 3 henerasyon na. Tama? Judge, 3 na rin sa inyo. Tama? Doon na. Lapit ka na rin. Tama? Si Verly, ganon din. Tama? Sina Cherry, am I right? Kayo nagsimula, binata, dalaga. Ako'y nagsimula, 19 years old. Now I'm 61. Okay? Binata, nagkaasawa, nagsuko ng buhay nung 38 years ago. Nagkaasawa 37 years ago. Now I'm senior citizen. Beneficiary po ako ng expanded benefit na sinulat ni Pastor Benny. Okay? And I enjoy it. You know why? Natuto po kami sa iyo. Dahil talaga magbarkada, Pastor Benny, Pastor Fajardo. Sila ho talaga. Tinuloy ko lang yung trip nila. Tinuloy ko lang yung barkadahan nila. You know what I'm saying? And I thank God that I met your BP through my pastor. Let's all stand up, please. Father, we thank you. Salamat sa inyong kabutihan, kahabagan, kawan. Pagpalain mo po kami. Samahan mo po kami, Panginoon, na makita namin ang aming buhay that the key to be blessed is not limiting you, but lifting the lead of our faith. Napakaganda po ng testimony ng church na ito. Kayo po magpala at magbasbas at manguna. Basbasan niyo po kami. While heads are bowed, eyes are closed, no one's looking around. Will you continue the faith and the fight of faith? O hihinto na kayo? Ilan na pong churches ang nakikinabang at nabibless sa inyo? Ngayon pa ba tayo hihinto? Will you come or kneel where you are and say, Lord, help me to be more selfless and no more selfish. Help me to be a blessing. Help me to strengthen my faith and my obedience. God bless you.